Ginawa mong basahan ng taong nagtahi ng iyong korona. Habang ikaw ay nagpapakasarap sa luho ng iba, nakaluhod ako't kumukuha ng mga barya sa sahig. Pabigat ka lang, Nina. Iyan ang sigaw mo bago mo ako ipinagtabuyan sa ulan. Ngunit hindi mo alam, dala ko ang kaluluwa ng iyong tagumpay. Wala nang luhang tutulo, tanging pagbangon na lamang. Sino ngayon ang luluhod sa huli? Ginawa mong basahan ng taong nagtahi ng iyong korona. Habang ikaw ay nagpapakasarap sa luho ng iba, nakaluhod ako at kumukuha ng mga barya sa sahig. Pabigat ka lang, Nina. Iyan ang sigaw mo bago mo ako ipinagtabuyan sa ulan. Ngunit hindi mo alam, dala ko ang kaluluwa ng iyong tagumpay. Wala nang luhang tutulo, tanging pagbangon na lamang. Sino ngayon ang luluhod sa huli? Kabanata 1. Hindi mo ba naiintindihan, Eliza? Sawa na ako sa kanya. She smells like onions and laundry detergent. Nina is a dead weight to my ambition. I need someone like you. Someone who can actually help me reach the top. Hindi ang isang babaeng hanggang kusina lang ang utak. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nina sa labas ng pintuan ng opisina ni Lucas. Ang mga salitang binitiwan ng asawa niya ay tila mga palasong may lason na direktang tumama sa kanyang puso. Hawak niya ang isang tray na may mainit pang sabaw ng sinigang, ang paboritong luto ni Lucas na hiningi nito bago ito pumasok sa trabaho. Dahil sa pagmamadaling maihatid iyon, hindi na napansin ni Nina ang hapdi ng pagkakapaso ng kanyang hinlalaki sa gilid ng kaldero. Ang pulang marka sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng hapding nararamdaman niya ngayon sa loob ng kanyang dibdib. Binitiwan ni Nina ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa sa hallway nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang anino na nawalan ng buhay. Ang kanyang mga kamay na dati ay matibay na humahawak sa mga pangarap nila ni Lucas ay nanginginig na ngayon. Naramdaman niya ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mabilis at tahimik, bumabagsak sa kanyang kupas na apron. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang lahat. Ang kanyang talino, ang kanyang mga gabi, ang kanyang mismong pagkatao. Para lang maging hagdan sa tagumpay ng lalaking ito. At sa huli, ang turing nito sa kanya ay isang pabigat na kailangang itapon. Bumukas ang pinto at lumabas si Lucas na may hawak na telepono. Agad na nagbago ang anyo nito nang makita si Nina na nakatayo doon, namumutla at basa ang pisngi. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi inis at pagkabagot. Narinig mo naman pala, di ba? Mabuti na rin yon para hindi na tayo magbulahan pa. Malamig na, sabi ni Lucas, habang itinatago ang telepono sa bulsa ng kanyang mamahaling designer suit. Isang suit na binili gamit ang perang ipon ni Nina mula sa kanyang maliit na sahod bilang librarian noong nagsisimula pa lang sila. Lucas, lahat ng ginawa ko, lahat ng isinakripisyo ko para sa career mo. Ganoon na lang ba yon? Halos pabulong na tanong ni Nina. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, isang matinis na tinig ang sumingit mula sa hagdanan. Si Doña Carmen, ang biyena ni Nina, ay pababang naglalakad na tila isang reyna. Ang bawat hakbang nito sa marmol na sahig ay nagpapaalala kay Nina kung gaano siya kaliit sa paningin ng pamilyang ito. Ano na naman itong dramang ito, Nina? Ang dungis-dungis mo na naman. This is why my son is unhappy. You look more like a maid than a wife of a successful architect. Pasalamat ka nga at pinatira ka pa namin dito ng matagal kahit wala kang silbi kundi ang magluto ng sabaw na kulang naman sa asim. Lumapit ang matanda at sinadyang tabigin ang tray ng sinigang. Ang mangkok ay tumagilid at ang mainit na sabaw ay kumalat sa sahig. Nababasa ang luma at sirang tsinelas ni Nina. Ang usok mula sa sabaw ay tila isang mabalasik na paalala ng kanyang nasayang na pagmamahal. Clean that up. At pagkatapos, pumasok ka sa kwarto. May mahalagang dokumentong kailangan mong pirmahan. Huwag mo nang hintayin. Nakaladkarin ka pa namin palabas ng bahay na ito
Utos ni Doña Carmen bago tinalikuran ng manugang na tila isang dumi sa daan. Sa loob ng kwarto, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Nina. Inilapag ni Lucas ang 2 piraso ng papel sa ibabaw ng kama. Ang kanilang marriage license na may tatak na void at ang papeles para sa diborsyo. I've already settled everything, Nina. You get a small amount of money as a settlement. Enough para makabalik ka sa probinsya nyo. Pero may isang kondisyon, sabi ni Lucas habang nakatingin sa lumang laptop na nasa sulok ng mesa ni Nina. Iwan mo ang laptop na yan. I know all my architectural archives are there. Binili ko yan gamit ang pera ko, kaya sa akin yan. Nanigas ang buong katawan ni Nina, ang laptop na yon. Doon nakatago ang lahat. Ang mga formula, ang mga structural designs na nagpanalo kay Lucas ng mga parangal, ang tunay na kaluluwa ng bawat building na ipinagmamalaki nito, lahat ay gawa ni Nina. Gusto siyang hubaran ni Lucas, hindi lang ng karapatan bilang asawa, kundi pati na rin ng kanyang sariling talino. Tumingala si Nina at tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ni Lucas ang isang apoy sa mga mata ng babaeng akala niya ay tupa. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malamig na desisyon. Pirpirmahan ko ito, Lucas. At aalis ako, wika ni Nina. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Pero tandaan mo ang araw na ito, ang araw na pinili mong sirain ang pundasyon ng sarili mong bahay. Kinuha ni Nina ang panulat. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila pagputol ng mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Sa bawat letra ng kanyang pangalan, nararamdaman niya ang pagdaloy ng isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang Nina na nanginginig sa takot sa tuwing sisigawan siya ng biyenan. Hindi na siya ang Nina na humihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Matapos pumirma, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang lumang laptop at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang kinabukasan. At hinding-hindi niya ito hahayaang makuha ng taong pumatay sa kanyang pag-ibig. Anong ginagawa mo? Sabi ko, iwan mo yan. Sigaw ni Lucas. Susubukan sana nitong abutin ng laptop pero mabilis na umiwas si Nina. Subukan mong hawakan ako, Lucas, at sisiguraduhin kong malalaman ng buong board of directors kung sino talaga ang gumawa ng The Emerald Tower na ipinagmamalaki mo. Do you really want to risk your reputation for a second-hand laptop? Natigilan si Lucas. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na para malaman ni Nina na nanalo siya sa unang laban. Tumalikod si Nina at nagsimulang mag-impake ng kanyang iilang gamit sa isang lumang maleta. Ang bawat damit na itinitiklop niya ay tila paglilibing sa mga alaala ng isang mapait na panaginip. Habang hinihila ni Nina ang kanyang maleta, palabas ng pinto, nakita niya si Eliza na nakasandal sa kanilang bagong sasakyan sa tapat ng gate. Nakangisi ang babae, tila naghihintay sa kanyang pagkatalo. Sa likod nito, ang langit ay nagsisimulang magdilim, nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas. Nililipad ang mga tuyong dahon sa paligid. Huminto si Nina sa tapat ng gate at lumingon sa bahay na tinawag niyang tahanan sa loob ng isang dekada. Isang bahay na itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha at sakripisyo. Isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan habang ang unang patak ng ulan ay tumatama sa kanyang balat. Gaano kaya katagal bago mabulok at gumuho ang isang marangyang gusali? Kung ang kaisa-isang haligi na pumipigil dito ay nagpasya ng tuluyang bumitaw at lumayo, ang bawat hakbang ni Nina pababa ng hagdan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hawak niya ang kanyang lumang maleta sa isang kamay at ang laptop na siyang tanging kayamanan niya sa kabila. Hindi pa siya nakakalabas ng pinto nang harangin siya ni Eliza. Ang babae ay nakasuot ng isang kulay, pulang sutla na damit. Litaw na litaw ang karangyaan na binili ng perang dapat ay para sa kinabukasan nila ni Lucas.
Leaving so soon, Nina. Akala ko ba matapang ka? Ang boses ni Eliza ay puno ng panunuya. Bawat salita ay tila may kasamang lason. Kinuha nito ang kanyang mamahaling pitaka at naglabas ng ilang malalaking papel na pera. Here, isuot mo ang disenteng damit pagdating mo sa probinsya nyo. Huwag mo kaming ipahiya. Baka isipin ng mga tao na pinagdamutan ka namin. Isang malakas na tawa ang narinig mula sa likuran. Si Doña Carmen ay nakatayo doon, hawak ang isang lumang frame ng larawan, ang kaisa-isang litrato ng kasal ni Nina at Lucas. Sa harap mismo ni Nina, binitawan ng matanda ang frame. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila ang huling hininga ng 10 taon nilang pagsasama. Hindi pa nakontento, tinapakan pa ni Doña Carmen ang mukha ni Nina sa litrato bago ito sipain palayo. You don't belong here anymore. Ang bahay na ito ay para sa mga taong may class, hindi para sa mga katulad mong galing sa putik. Asik ng matanda. Lucas, ilabas mo na ang basurang yan. Ang baho ng amoy ng kahirapan ay kumakalat na sa sala ko. Hindi tumingin si Nina sa mga perang nakakalat sa sahig. Tiningnan niya si Lucas, umaasang makakita ng kahit katiting na awa. Pero ang lalaki ay abala sa pag-akbay kay Eliza. Tila ba hindi siya nito nakikita? Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Nina ay tuluyan ng naputol. Yumukod siya, hindi para kunin ang pera, kundi para kunin ang isang maliit na piraso ng basag na salamin na tumalsik sa paanan niya. Isang paalala ng sugat na ibinigay nila. Itago niyo ang pera niyo. Darating ang araw na mas kakailanganin niyo iyan kaysa sa akin. Mahinahong sabi ni Nina. Tinalikuran niya ang mga ito at tuluyang lumabas ng pinto. Sinalubong siya ng bagsak ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ay malamig, tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang payong, wala siyang masisilungan. Habang naglalakad siya palayo sa subdivision na dati niyang itinuring na paraiso, bawat alaala ng kanyang pagsasakripisyo ay bumabalik. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natulog para lang tapusin ang mga blueprint ni Lucas habang ang lalaki ay mahimbing na naghihilik. Naalala niya kung paano niya tinitipid ang sarili sa pagkain para lang makabili ng mga mamahaling libro ng arkitektura para sa asawa. Ang lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Ang lahat ng iyon ay itinapon sa basura sa isang iglap lang. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga sapatos ay puno na ng putik at tubig. Ang bigat ng maleta ay tila nagiging doble sa bawat minutong lumilipas. Ngunit sa gitna ng unos, isang bagay lang ang pinoprotektahan niya. Itinago niya ang laptop sa loob ng kanyang manipis na jacket. Niyayakap ito ng mahigpit upang hindi mabasa ng ulan. Mas mabuti nang siya ang manginig sa ginaw. Huwag lang ang makinang naglalaman ng kanyang mga pangarap, isang marangyang sasakyan ang mabilis na dumaan sa kanyang tabi. Ang gulong nito ay tumama sa isang malaking imbak ng tubig sa kalsada na nagdulot ng malakas na pagwisik ng maruming tubig sa buong katawan ni Nina. Nabasa ang kanyang buhok, ang kanyang mukha, at ang kanyang huling malinis na damit. Huminto ang sasakyan sa malayo. Ang mga pulang ilaw nito sa likod ay tila mga matang nagmamasid sa dilim. Isang lalaki sa loob ng sasakyan ang lumingon. Tinitingnan ng babaeng nag-iisa at basang-basa sa ilalim ng ulan bago ito muling humarurot palayo. Hindi na ininda ni Nina ang dumi. Patuloy lang siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang isang lumang terminal ng bus. Ang mga ilaw dito ay aandap-andap at ang amoy ng usok at luma ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa isang mahabang upuang kahoy na sira-sira na ang pintura. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng manginig ng hindi kontrolado. Ang pagod, ang gutom, at ang matinding emosyonal na pagkadurog ay nagsasama-sama na upang pabagsakin siya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga daliri niyang dati ay maliksing gumuguhit ng mga obra maestra ay nangingitim na sa lamig. Sinubukan niyang tumayo para bumili ng tiket, ngunit ang kanyang mga tuhod
ay tila gawa sa tubig. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Ang ingay ng ulan sa bubong na yari sa yero ay tila naging isang malakas na ugong na bumibingi sa kanya. Dahan-dahan, ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang huling naramdaman niya ay ang pagdulas ng laptop mula sa kanyang nanghihinang mga braso, tumatama sa semento nang may kasamang tunog ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan ng terminal at ng ingay ng bagyo, isang pares ng matitibay na sapatos ang huminto sa harap ng kanyang nakahandusay na katawan. Naramdaman ni Nina ang dahan-dahang pagbalik ng init sa kanyang mga daliri. Isang malayo at malamig na alaala ng hapdi ng ulan. Ang unang bagay na naramdaman ng kanyang pangamoy ay ang bango ng malinis na lino at ang banayad na amoy ng lavender. Hindi ito ang amoy ng luma at maduming bahay na iniwan niya, at lalong hindi ito ang amoy ng usok sa terminal. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sinalubong ng malambot na liwanag mula sa isang lampara sa gilid ng kama. Matagal bago nagkaroon ng linaw ang kanyang paningin. Natagpuan niya ang sarili sa isang malinis at payapang silid na tila bahagi ng isang klinika sa loob ng isang tahimik na gusali. Sa gilid ng bintana, nakatayo ang isang lalaki. Ang anino nito ay mahaba at matikas, nakasuot ng isang simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas hanggang siko. Nang marinig ang mahinang paggalaw ni Nina, lumingon ang lalaki. "Gising ka na pala," wika nito. Ang boses niya ay malalim, baritono, at may dalang kakaibang kapanatagan na hindi kailanman naramdaman ni Nina kay Lucas. Lumapit siya at inilapag ang isang baso ng mainit na gatas sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. "Uminom ka muna," sabi ng doktor. "Sobrang pagod at gutom ang nagpabagsak sa'yo. At ang lamig ng ulan ay muntik nang magdulot sa'yo ng pulmonya." Agad na bumalik ang alaala ni Nina. Ang ulan, ang maleta, at ang pinakaimportante sa lahat, ang kanyang laptop. Sinubukan niyang bumangon ng mabilis, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. "Nasaan? Nasaan ang gamit ko? Ang laptop ko?" Ang boses ni Nina ay paos, halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Tinitingnan ang paligid ng silid. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, isang ngiting hindi nakakainsulto kundi nakapapanatag. Inabot niya ang itim na bag na nasa ibabaw ng silya at inilapit ito kay Nina. "Safe yan, huwag kang mag-alala. Pinatuyo na namin ang bag pero tiniyak ko na walang nakialam sa loob. Safe yan." Kagaya mo, nakahinga ng maluwag si Nina habang niyayakap ang laptop bag. Tila ba ito ang kanyang huling linya ng komunikasyon sa mundo, ang kanyang tanging sandata. "Salamat." "Sino ka? Bakit mo ako tinulungan?" "Gabriel, nakita kita sa terminal. Hindi ko kayang iwan ang isang tao sa ganoong kalagayan." Simpleng sagot ng lalaki. Hindi niya binanggit na siya rin ang lalaking nasa loob ng sasakyang dumaan at nakakita sa kanya kanina. May kung ano sa mga mata ni Nina, isang malalim na sugat at matibay na determinasyon na kumuha sa kanyang atensyon. "Magpahinga ka muna rito. Walang manggugulo sa'yo." Habang nagpapahinga si Nina, sa kabilang panig ng lungsod, isang magulong eksena ang nagaganap sa loob ng mansyon ni Lucas. Nagkalat ang mga blueprints sa sahig ng kanyang opisina. Puno ng galit na hinahampas ni Lucas ang keyboard ng kanyang computer. "Bakit hindi ko mabuksan ang mga files na ito? Bakit puro error?" Sigaw ni Lucas. Pumasok si Eliza, bitbit ang isang baso ng wine, halatang iritado rin. "Ano ba, Lucas? Akala ko ba ikaw ang architect dito? Bakit kailangan mo pa ng mga lumang files na yan?" Tanong ni Eliza habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. "Hindi mo naiintindihan. Ang mga structural codes at ang final rendering ng Emerald Tower ay nandoon lahat. Akala ko nasa server, pero mukhang dinala ni Nina sa laptop niya."
Namumula ang mukha ni Lucas sa galit at kaba. Ang presentation sa mga investor ay sa susunod na linggo na. At kung wala ang mga detalyeng yon, mabibigo siya. Kailangang mahanap ang babaeng yon, ngayon din. Sa loob ng tahimik na silid, tinitingnan ni Nina ang kanyang hinlalaki na may marka pa ng paso. Hinaplos niya ang peklat na yon. Ang huling markang iniwan ng kanyang pagiging alipin sa pag-ibig. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ito. Ang liwanag ng screen ay sumalamin sa kanyang mga mata. Nakita niya ang folder na may pamagat na N.A. Ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, ang kanyang tunay na sining. Hindi na ako magiging anino mo, Lucas, bulong niya sa sarili. Mula ngayon, ang pangalang ito ang ririnigin ng mundo at ikaw ay magiging isang nakalimutang alaala na lamang. Nabalik ang diwa ni Nina nang marinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kahit basang-basa, himalang gumagana pa rin ito. Nang tingnan niya ang screen, ang pangalan ng kanyang dating biyenan ang lumitaw. Nina, ikaw na hampas lupa ka. Nasaan ang password ng archive ni Lucas? Ibigay mo sa amin ngayon din kung ayaw mong ipapakulong kita sa pagnanakaw ng gamit ng anak ko. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na lagari na sumisira sa katahimikan ng silid. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nina. Hindi siya sumagot. Sa halip, pinindot niya ang screen at dahan-dahang idinagdag ang numero ng matanda sa listahan ng mga block contacts. Pagkatapos, ang numero ni Lucas at ang numero ni Eliza. Sa bawat pindot, nararamdaman niya ang pagpapatibay ng pader sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Tumingin siya kay Gabriel na nakatayo pa rin sa may pintuan. Pinagmamasdan siya ng may paggalang. Ang bawat sulok ng maliit na silid na inuupahan ni Nina ay puno ng amoy ng bagong pinturang pader at ang amoy ng luma ngunit malinis na kahoy. Pagkatapos ng ilang araw sa pangangalaga ng klinika, nagpasya siyang kailangan na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang silid na ito ay sapat na para sa isang kama, isang maliit na mesa at ang kanyang laptop. Walang marangyang chandelier, walang malalambot na carpet, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang hangin na nilalanghap niya ay hindi mabigat sa takot at panunumbat. Naupo si Nina sa sahig, sa tabi ng isang maliit na electric stove. Nagpakulo siya ng tubig at naghanda ng isang simpleng bowl ng noodles. Habang pinapanood niya ang pag-angat ng usok mula sa mainit na sabaw, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang sumisigaw sa kanya dahil sa kulang na asim. Walang nagagalit dahil sa maling pagkakalapag ng kutsara. Ang katahimikan ay naging isang kaibigan na yayakap sa kanyang pag-iisa. Ang bawat higop ng sabaw ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang katawan. Isang simpleng kaligayahan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng karangyaan ng mansyon ni Lucas. Habang nag-e-enjoy si Nina sa kanyang payapang hapunan, sa itaas na palapag ng Vanguard Investments, ang atmosfera ay tila isang sumasabog na bulkan. Si Gabriel ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ng conference room. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin sa mga digital presentation ni Lucas. Si Lucas ay nakatayo sa harap, pinapahira ng pawis sa kanyang noo, habang pilit na ipinapaliwanag ang bawat aspeto ng kanyang bagong disenyo para sa Shah City Project. Mr. Valdez, ang mga linyang ito ay perpekto sa paningin, ngunit may kulang. Malamig na putol ni Gabriel sa paliwanag ni Lucas. Ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata at idiniin ang kanyang likod sa upuan. Ang disenyo mo ay parang isang magandang bangkay. May hitsura pero walang kaluluwa. Ang mga nakaraang gawa mo ay may dalang damdamin, may kwento sa bawat sulok. Pero ito ay isang kopya lamang ng isang taong hindi alam ang ginagawa. Namutla si Lucas. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang sampal sa kanyang ego. Hindi niya maamin na ang kaluluwa na hinahanap ni Gabriel
ay ang talino ni Nina na itinapon niya sa ulan. Mr. CEO, baka kailangan lang po ng kaunting adjustment sa lighting at materials. Hindi materialis ang problema, kundi ang pundasyon ng ideya. Huling sabi ni Gabriel bago tumayo. Ayusin mo ito o humanap ka ng ibang investor. Hindi ako naglalagay ng pera sa mga proyektong walang buhay. Kinabukasan, nagising si Nina na may bagong layunin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Nag-apply siya para sa posisyon ng junior graphic designer sa Vanguard Investments gamit ang kanyang tunay na pangalan, Nina Sanchez. Hindi niya isinama ang mga architectural credentials niya. Sapat na ang kanyang galing sa digital arts para makapasok sa entry-level na trabaho. Gusto niyang magsimula sa ilalim, sa isang lugar, kung saan walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Mabilis siyang natanggap dahil sa linis at galing ng kanyang mga sample sketches. Ang HR manager ay tila naguluhan dahil ang kanyang estilo ay may pagkakahawig sa mga sikat na blueprint sa industriya, ngunit ipinagkibit balikat na lamang ito. Ang unang araw ni Nina sa trabaho ay puno ng kaba at pananabik. Pagpasok niya sa malawak at makintab na lobby ng Vanguard Building, naramdaman niya ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango. Ngunit ang kanyang kaba ay biglang napalitan ng panlalamig nang bumukas ang elevator sa kanyang harapan. Lumabas doon si Lucas at Eliza. Nakasuot si Eliza ng isang lila na dress na masyadong maiksi para sa isang opisina, habang si Lucas ay mukhang pagod at iritado. Hindi sila napansin ni Nina dahil sa kanyang pagmamadali, ngunit si Eliza ay may matalas na mga mata. Nang makita ang pamilyar na bulto ni Nina, isang mapait na ngisi ang sumungaw sa mga labi ng babae. Habang naglalakad si Nina dala ang kanyang mga folder ng dokumento, sinadya ni Eliza na iunat ang kanyang paa sa dinadaanan nito. Dahil sa bilis ng lakad ni Nina, hindi niya ito napansin. Ang kanyang paa ay tumama sa takong ni Eliza at sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Narinig ang malakas na pagbagsak ng mga gamit ni Nina sa makintab na sahig. Ang kanyang mga dokumento ay kumalat. Ang kanyang ED ay tumalsik sa paanan ni Lucas. Napaluhod si Nina sa sahig, ang kanyang mga palad ay humahapdi sa pagkakasadsad sa marmol. Oops! Pasensya na. Hindi ko alam na may basurera pala ritong naglalakad. Ang boses ni Eliza ay puno ng panunuya, sapat na malakas para marinig ng mga tao sa lobby. Tumingin si Lucas sa babaeng nasa paanan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng makilala ang kanyang dating asawa. Ngunit sa halip na tulungan ito, ang kanyang mukha ay napuno ng pandidiri at galit. Nina, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Wala ka na bang ibang alam gawin kundi ang magmakaawa at sumunod sa amin? Nina, tingnan mo ang sarili mo. Maging dito ba naman sa trabaho ko ay magkakalat ka ng dumi? You're a mess, and frankly, it's pathetic. Ang boses ni Lucas ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mataong lobby. Habang nakaluhod si Nina sa malamig na marmol na sahig, ramdam niya ang titig ng mga empleyadong nagsisimulang magbulungan. Ang bawat piraso ng papel na pinupulot niya ay tila bumibigat, kasing bigat ng kahihiyang ibinabato sa kanya ng lalaking dati niyang pinagsilbihan. Ang kanyang mga palad ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng pagkakasadsad at sa tindi ng insultong kanyang tinatanggap. Lucas, honey, don't be too hard on her. Wika ni Eliza habang nakakapit sa braso ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Baka naman gusto lang niyang makita kung gaano tayo kasaya. O baka naman naghahanap siya ng trabaho bilang janitress. Bagay naman sa kanya, di ba? Isang matinis na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliza. Isang tunog na tila kumakayod sa katinoan ni Nina. Pinilit ni Nina na huwag tumingin sa kanila. Itinago niya ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang buhok na bahagyang humarang sa kanyang mukha. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakabitak-bitak.
Ang bawat sakripisyo niya para sa karir ni Lucas ay nagbabalik sa kanyang isipan. Ang mga gabing hindi niya mabilang kung ilang tasa ng kape ang ininom niya para lang manatiling gising at tapusin ang mga drawing nito. At ngayon, heto siya, tinatapakan sa harap ng maraming tao ng mismong taong binuo niya ang pagkatao. Hindi ako narito para sa inyo. Mahinahon ngunit matibay na, sabi ni Nina. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang kanang tuhod ay tila nawalan ng lakas dahil sa pagkakaumpog. Talaga? Then leave. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo rito sa Vanguard. Sisiguraduhin kong malalaman ng management kung anong klaseng pabigat ang kinuha nila. Banta ni Lucas, akmang hahablutin ang braso ni Nina para itayo ito ng pilit. Is there a problem here, Mr. Valdez? Ang boses na yon ay hindi malakas, ngunit ito ay may dalang awtoridad na tila nagpatahimik sa buong paligid. Ang ingay ng mga sapatos na naglalakad sa lobby ay biglang huminto. Mula sa likuran ng grupo, lumitaw si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay madilim at tila may dalang bagyo habang nakatingin sa kamay ni Lucas na malapit sa braso ni Nina. Agad na binitawan ni Lucas si Nina at nag-ayos ng kanyang suit. Mr. CEO, wala po sir, may isang... ligaw na babae lang po na nanggugulo rito. Pinapaalis ko lang po para hindi makaabala sa inyo. Hindi tiningnan ni Gabriel si Lucas. Sa halip, lumapit siya kay Nina at dahan-dahang yumuko para tulungan itong pulutin ang huling folder na nasa sahig. Ang bawat galaw ni Gabriel ay puno ng paggalang, isang bagay na tila nakalimutan nang ibigay ni Lucas kay Nina simula nang yumaman ito. She is not a stranger, Mr. Valdez. She is Miss Nina Sanchez, our new junior designer, wika ni Gabriel habang ibinibigay ang folder kay Nina. Tumingin siya ng diretso kay Lucas. Ang kanyang titig ay tila naggagayat ng bakal. At sa kumpanyang ito, iginagalang namin ang aming mga empleyado. Kung sino man ang mambabastos sa kanila, kahit pa ikaw ay isang contractor o partner, ay hindi maluwag sa aking paningin. Namutla si Lucas. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay biglang naglaho. Napalitan ng kaba. Pasensya na po, sir. Hindi ko lang po akalain na. Maaari na kayong tumuloy sa conference room. Mag-uusap tayo doon tungkol sa palpak na disenyong isinumiti mo kahapon. Malamig na putol ni Gabriel. Tinalikuran niya ang magkasintahang Lucas at Eliza na tila ba wala silang halaga. Naiwang nakatayo si Nina, hawak ang kanyang mga folder. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam ng proteksyon na ibinigay ni Gabriel. Nang lumingon si Gabriel sa kanya, nakita ni Nina ang isang bahagyang paglambot sa mga mata nito. Naglabas si Gabriel ng isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. Punasan mo ang mga palad mo. May kaunting dugo, sabi ni Gabriel. Ang boses ay sadyang ibinaba para sila lang ang makarinig. Huwag mong hayaang makita nila na nasasaktan ka. Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng talino mo, hindi ng luha mo. Tumango si Nina. Tinanggap ang panyo na may amoy ng sariwang hangin at kahoy. Ang bawat hibla ng tela sa kanyang balat ay tila nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pagdating ni Nina sa kanyang maliit na table sa loob ng design department, sinalubong siya ng kanyang manager na may dalang isang makapal na dokumento. Nina, kailangan mong tingnan ito. Ito ang project na ibinasura ni Mr. CEO kahapon. Sabi niya, ikaw ang may kakayahang mag-ayos ng structural flow nito. Nang buksan ni Nina ang dokumento, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ito ang disenyo ni Lucas. Ang disenyong siya mismo ang nagsimulang iguhit sa kanilang kusina bago siya nito palayasin. Ang mga linya ay pamilyar, ngunit ang mga detalye ay mali-mali at kulang sa lohika. Hinawakan ni Nina ang lapis sa kanyang mesa. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay tila nagiging tinta na handang bumuo ng isang bagong katotohanan. Sa kabilang panig ng dingding, sa loob ng main office, naririnig niya ang boses ni Lucas na pilit na nagpapaliwanag.
Ngunit alam niyang sa mga oras na ito, ang tadhana ay nagsisimula na ring gumuhit ng sarili nitong plano. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng opisina ng Vanguard Investments ay tila isang malawak na karagatan at si Nina ay isang maninisid na naghahanap ng perlas sa ilalim ng dagat ng mga numero at linya. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat dahan-dahang paggalaw ng kanyang mechanical pencil sa ibabaw ng tracing paper ang bumabasag sa katahimikan. Ang maliit na desk lamp sa kanyang harapan ay naglalabas ng madilaw na liwanag, nakatutok sa mga blueprint na dati ay puno ng pagkakamali ni Lucas. Habang iginuguhit ni Nina ang bagong estruktura ng The Emerald Tower, bawat linya na kanyang inilalapat ay may kasamang alaala. Naalala niya kung paano siya nagmakaawa kay Lucas noon napakinggan ang kanyang suhestyon tungkol sa bigat ng pundasyon, ngunit tanging sigaw at pagmaliit ang natanggap niya. Ngayon, sa harap ng mga papel na ito, malaya na siya. Ang kanyang kamay ay tila may sariling isip. Mabilis na itinutuwid ang mga baluktot na luhika ng kanyang dating asawa. Ang pagod ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang sigla. Ang kagalakan ng isang sining na matagal nang ikinulong sa dilim. Sa di kalayuan, malapit sa pintuan ng executive lounge, nakatayo si Gabriel. Kanina pa siya naroon, nakasandal sa pader, habang pinagmamasdan ng babaeng tila nakakalimot na sa mundo. Hindi niya mapigilang mamangha. Ang Nina na nakita niyang basang-basa sa ulan at nanginginig sa takot ay wala na roon. Ang Nina na nasa harap niya ngayon ay isang reyna ng sarili niyang mundo. Ang bawat kumpas ng kamay nito ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat kunot ng noo ay nagpapakita ng isang talinong hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Sinisigurado na hindi siya gagawa ng anumang ingay na makakaabala sa kanya. Nakita niya ang bawat detalye ng mukha ni Nina sa ilalim ng lampara. Ang mga pilik matang tila sumasayaw sa tuwing kumukurap ito at ang mga labing bahagyang nakabukas sa tindi ng konsentrasyon. Para kay Gabriel, ang nakikita niya ay hindi lamang isang empleyadong nag-o-overtime, kundi isang obra maestra na mas maganda pa sa anumang gusaling itatayo nila. Lumipas ang ilang oras. Ang matinding pagod ay tuluyan ng dumaig sa katawan ni Nina. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak sa ibabaw ng kanyang mga braso na nakapatong sa mesa. Ang mahimbing na paghinga ni Nina ay naging isang banayad na himig sa gitna ng gabi. Lumapit si Gabriel at tiningnan ang ginawa ni Nina. Halos tumigil ang kanyang paghinga nang makita ang resulta. Ang disenyong Lucas Valdez ay naging isang himala. Itinama ni Nina ang lahat ng butas sa seguridad at ang bawat anggulo ay naging mas matibay at masining. Ngunit higit sa lahat, nakita ni Gabriel ang isang pamilyar na marka sa dulo ng papel. Isang maliit na guhit ng isang dahon na nakatago sa loob ng isang titik A. Hinubad ni Gabriel ang kanyang mamahaling suit jacket. Nang walang alinlangan, maingat niya itong ibinalabal sa balikat ni Nina. Ang init ng jacket at ang amoy ng kanyang pabango na tila pinaghalong sandalwood at ulan ay bumalot sa babae. Sa gitna ng kanyang pagkakaidlip, bahagyang gumalaw si Nina. Tila hinahanap ang init na yon at isang maliit na buntong hininga ng kaginhawaan ang kumawala sa kanya. "Sino ka ba talaga, Nina?" Bulong ni Gabriel sa hangin. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at isang umuusbong na damdamin na hindi niya maipaliwanag. Nanatili siyang nakatayo sa tabi nito ng ilang sandali, binabantayan ang pagtulog nito na tila ba isa itong kayamanang kailangang protektahan. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Nina na nagpagising sa kanya. Naguluhan siya nang maramdaman ang bigat ng isang tela sa kanyang likod. Nang makita ang itim na jacket ni Gabriel, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang amoy nito ay tila naroon pa rin, nanunuot sa kanyang sistema at nagbibigay ng isang uri ng kilig na noon lang niya naramdaman.
Isang kilig na hindi nakabase sa takot, kundi sa pagpapahalaga. Nina, anong ibig sabihin nito? Ang boses ng kanyang department manager ay puno ng gulat habang hawak ang mga blueprints na ginawa niya kagabi. Ang iba pang mga senior architects ay nagsimula ring maglapitan. Ang bawat isa ay may bakas ng pagkamangha sa kanilang mga mukha. Bakit, sir? May mali po ba? Tanong ni Nina. Ang kanyang tinig ay may kaunting kaba. Mali? Nina, hindi ito mali. Ito ay perpekto. Paano mo nalaman ang load-bearing capacity ng ganitong klaseng estruktura? Maging ang mga pinakabihasang architect namin ay hindi naisip ang solusyong ito. Ang manager ay tila hindi makapaniwala. Kailangan itong makita ni Mr. CEO ngayon din. Habang pinapanood ni Nina ang kanyang trabaho na pinagkakaguluhan ng lahat, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa mataas na bahagi ng opisina. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa kanyang glass office, nakapamulsa at may isang makahulugang ngiti sa mga labi. Sa sandaling iyon, alam ni Nina na ang kanyang lihim ay hindi na magtatagal sa dilim. Ngunit sa kabilang dako, isang tawag ang natanggap ni Lucas mula sa Vanguard. Mr. Valdez, pinapatawag ka ni Mr. CEO. May mga katanungan siya tungkol sa structural integrity ng isinumiti mong kopya at mas mabuting maghanda ka na ng paliwanag dahil may nakita kaming mas orihinal kaysa sa gawa mo. Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa noo ni Lucas ay tila isang tahimik na pag-amin ng kanyang kasinungalingan. Sa loob ng malamig na conference room ng Vanguard Investments, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader na unti-unting umiipit sa kanya. Sa harap niya, nakaupo si Gabriel, ang mga daliri ay magkakabuhol habang ang mga mata ay mataman na nakatitig sa mga binagong linya ng blueprint na nasa malaking screen. Ipaliwanag mo sa akin, Mr. Valdez, simula ni Gabriel. Ang tinig ay kalmado, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Paano mo nakuha ang eksaktong seismic load calculation para sa basin ng tower na ito? Noong nakaraang linggo, halos hindi mo maipaliwanag ang pundasyon, ngunit ngayon, ang bawat formula ay tila gawa ng isang henyo. Ano ang sikreto mo? Napalunok si Lucas. Ang tunog ng kanyang paglunok ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang sariling pandinig. Mr. CEO. Alam niyo naman po, minsan ay kailangan lang ng tamang inspirasyon. Nag-overtime po ako para masiguradong ligtas ang proyektong ito. Inspirasyon o pagnanakaw? Ang tanong ni Gabriel ay hindi malakas, ngunit ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Ipinakita ni Gabriel ang isang slide kung saan makikita ang mga orihinal na sulat kamay na tala na nakuha mula sa isang lumang archive. Ang mga talang ito ay may petsang 3 taon na ang nakalilipas at ang estilo ng pagsulat. Hindi ito sayo, Mr. Valdez. Namutla si Lucas. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi siya nakasagot. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. Nang matapos ang meeting nang walang kasiguraduhan sa kontrata, mabilis na lumabas si Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng takot at poot. Alam niyang kailangan niya ng tulong at alam niya kung sino ang tanging makakapagbigay nito. Sa basement parking ng gusali, dahan-dahang naglalakad si Nina patungo sa kanyang sasakyan. Ang lamig ng hangin sa ilalim ng lupa ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Biglang lumitaw ang isang anino mula sa likod ng isang malaking poste. Si Lucas, nagulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata sa galit at desperasyon. Nina, mag-usap tayo. Sigaw ni Lucas habang humaharang sa daan ni Nina. Umatras si Nina. Pinapanatili ang isang ligtas na distansya sa pagitan nila. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang dignidad.
Wala na tayong dapat pag-usapan, Lucas. Tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos. Nina, kailangan mo akong tulungan. Ang proyektong Emerald Tower. Pinagdududahan ni Gabriel ang kakayahan ko. Kailangan mong sabihin sa kanya na ikaw ang nagkamali. Na ang mga formula na iyon ay ibinigay mo sa akin bilang suporta sa asawa mo. Ang boses ni Lucas ay biglang nagbago. Naging malambing na tila nanunuyo. Isang pamilyar na taktika ng kanyang manipulasyon. Nina love, isipin mo ang 10 taon natin. Isipin mo ang lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa akin. Sayang naman kung mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang pagkakamali. 'Di ba? Naramdaman ni Nina ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Ang kapal ng mukha mo, Lucas. Gagamitin mo ang utang na loob pagkatapos mo akong itapon na parang basura sa ulan? Ang sakripisyong sinasabi mo ay hindi para sa atin, kundi para sa ambisyon mo lang. Hindi na ako ang babaeng tanga na handang magpakubli sa anino mo para lang magmukha kang magaling. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa posisyong kinalalagyan mo ngayon. Ang pagiging malamig ni Lucas ay biglang naglaho. Napalitan ng isang mapanganib na galit. Humakbang siya ng malapit. Pilit na binabawasan ang distansya sa kanila ni Nina. Sa itaas na bahagi ng parking, nakatago sa likod ng isang sasakyan, si Doña Carmen ay mataman na nanonood. Hawak niya ang kanyang cellphone, mabilis na kumukuha ng mga larawan sa bawat paggalaw ni Nina at Lucas. Ang kanyang mga labi ay nakapulupot sa isang mapait na ngiti. Plano niyang gamitin ang mga larawang ito para palabasin na si Nina ang humahabol at nanggugulo sa kanyang anak. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ibinibigay sa akin ang access sa main server ng mga designs ko. Sigaw ni Lucas. Biglang hinablot ni Lucas ang kanang pulso ni Nina. Pinipigilan itong makalayo. Ang higpit ng pagkakahawak niya ay sapat na para mag-iwan ng pulang marka sa balat ni Nina. Bitawan mo ako, Lucas. Nasasaktan ako. Pagmamakaawa ni Nina. Ang kanyang tinig ay puno ng takaba at sakit. Sinubukan niyang kumawala, ngunit mas lalong hinigpitan ni Lucas ang kapit. Hinding-hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ibinibigay ang gusto ko. Ang mga mata ni Lucas ay tila nawawala na sa katinoan. Ngunit bago pa man makagawa ng mas masama si Lucas, isang malakas na kamay ang biglang sumunggab sa kanyang braso. Isang mabilis at matitinding paggalaw ang nagpilit kay Lucas na bitawan ng pulso ni Nina. Si Gabriel ay nakatayo sa gitna nila. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tibagin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Lucas. At ang hangin sa paligid nila ay biglang bumigat sa tindi ng tensyon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng isang tahimik, ngunit mapanganib na babala. Ang bawat segundo ng katahimikan sa basement parking ay tila may dalang bigat na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga mata ni Gabriel ay nakapako kay Lucas, isang titig na punong-puno ng pagbabanta at poot. Marahas niyang binitawan ang braso ni Lucas, sapat na lakas para mapaatras ang lalaki at mapakapit sa pinto ng kanyang sariling sasakyan. Ang tunog ng mga sapatos ni Lucas na kumakaladkad sa semento ay tila isang hiyaw ng pagkatalo. Mr. Valdez, sa susunod na makita ko ang mga kamay mo na nakadikit sa balat ng aking empleyado nang labag sa kanyang kalooban, sisiguraduhin kong hindi lang ang kontrata mo ang mawawala sa iyo. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinahon, halos pabulong, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa katinoan ni Lucas. Makaalis ka, na bago ko tuluyang makalimutan ang aking pagiging propesyonal. Namumutla at nanginginig ang mga labi ni Lucas sa takot at kahihiyan. Wala siyang nagawa, kundi ang mabilis na pumasok sa kanyang sasakyan at humarurot palayo. Iniiwan ng usok at ang amoy ng sunog na gulong sa paligid. Dahan-dahang humarap si Gabriel kay Nina.
Nakita niya ang pamumula ng pulso ng babae at ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Nang walang sabi-sabi, kinuha ni Gabriel ang kamay ni Nina. Hindi para saktan, kundi para gabayan ito patungo sa kanyang marangyang sasakyan. Ang bawat hakbang nila sa tahimik na basement ay tila isang sayaw ng proteksyon. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, ang hangin ay puno ng amoy ng sandalwood at ang malamig na buga ng aircon. Walang nagsasalita. Nanatiling nakatingin si Nina sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na tila mga malalabong guhit sa dilim. Naramdaman niya ang unti-unting paghupa ng takot, napapalitan ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Pinindot ni Gabriel ang isang button sa dashboard at isang banayad na tugtog ng piano ang pumuno sa loob ng sasakyan. Isang melody na tila humahaplos sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon ni Lucas, ang atmosfera ay tila isang pugon na puno ng galit. Inilapag ni Doña Carmen ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang kristal. Ipinakita niya kay Eliza ang mga larawang kinuha niya sa parking lot. Mga larawang kuha sa anggulong, tila si Nina ang pilit na lumalapit at humahawak kay Lucas. At ang pagdating ni Gabriel na tila isang tagpuan ng dalawang magkasintahan. Tingnan mo ang babaeng yan, Eliza. Akala mo ay napaka-inosente, pero heto siya. Nilalandi ang anak ko habang kumakapit sa leeg ng CEO. Asik ni Doña Carmen habang humihigop ng tsaa. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain niya ang reputasyon ni Lucas. Gagamitin natin ito para ipakita sa mundo kung anong klaseng ahas ang Nina na yan. Ngumisi si Eliza. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at poot. Don't worry, Tita Carmen. Sisiguraduhin ko na bukas din. Ang junior designer na iyan ay magiging usap-usapan sa buong kumpanya. We will turn her into a villain in everyone's eyes. Bumalik ang eksena sa loob ng sasakyan ni Gabriel. Huminto ang sasakyan sa tapat ng tinutuluyan ni Nina. Ang madilim na eskinita ay tila biglang naging maliwanag dahil sa mga headlight ng sasakyan. Bago pa man makababa si Nina, dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangako ng kaligtasan. Nina, tawag ni Gabriel sa kanyang pangalan. Ang paraan ng pagbanggit nito ay tila isang panalangin. Mula ngayon, itapon mo na ang takot na iniwan ng nakaraan mo. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Hindi mo na kailangang maging anino. Tumingin si Nina sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya roon ang isang katapatan na hindi niya kailanman nakita kay Lucas sa loob ng 10 taon. Isang malaking bara ang tila natunaw sa kanyang lalamunan. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangungilid ang luha ng pasasalamat. Salamat, Gabriel, pabulong niyang sagot. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang mukha ni Nina. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na humaplos sa noo ni Nina. Hinahawi ang ilang hibla ng buhok na nakatakip sa kanyang mga mata. Ang haplos na iyon ay hindi nanghihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng lahat. Sa isang sandali, ang mundo sa labas ng sasakyan ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang dalawang pusong nagsisimula ng humanap ng ritmo sa isa't isa. Isang naging banayad na pagdampi ng mga noo, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Bumaba si Nina sa sasakyan at pinanood ang paglayo ni Gabriel. Pagpasok niya sa kanyang maliit na kwarto, napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa kanyang bag. Isa itong lumang litrato nila ni Lucas na punit-punit na. Pinulot niya ito, tiningnan ng ilang segundo, at nang walang pag-aalinlangan ay itinapon ito sa basurahan. Ngunit sa kanyang cellphone, isang notification ang biglang lumitaw. Isang post sa internal forum ng Vanguard Investments na may titulong Ang Madilim na Sikreto ng Ating New Junior Designer. Ang puso ni Nina ay muling bumilis ang tibok, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanda para sa susunod na bagyong paparating. Ang mga bulong-bulungan sa hallway ng Vanguard Investments ay parang mga tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Mabilis na kumakalat, mahina ang tunog,
ngunit sapat na para makalikha ng isang nakabibinging ingay. Sa bawat pagdaan ni Nina, nararamdaman niya ang mga matang nakamasid, ang mga sulyap na puno ng panghuhusga, at ang mga bibig na nagtatakpan ng kamay habang nagpapalitan ng mga salitang hindi niya dapat marinig. Pagpasok niya sa design department, ang ingay ng mga tawanan at kwentuhan ay biglang huminto. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga ceiling fan at ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa carpet. Sa screen ng mga computer ng kanyang mga kasamahan, nakita ni Nina ang pamilyar na larawan. Ang mukha niya sa loob ng sasakyan ni Gabriel at ang kuha sa parking lot na ginamitan ng anggulong, tila ba hinahabol niya si Lucas. Akala mo kung sinong inosente, ahas pala. Narinig niyang bulong ng isang katrabaho habang sadyang nilalaksan ang pagtipa sa keyboard. Hindi sumagot si Nina. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga balikat ay hindi bumagsak sa bigat ng kahihiyan. Inilapag niya ang kanyang bag at sinimulang buksan ang kanyang computer. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang dating takot ay napapalitan na ng isang malamig na determinasyon. Alam niya ang laro ng kanyang dating biyenan at ni Elisa. Alam niyang gusto siyang pabagsakin ng mga ito bago pa man siya makapagsimula. Ang katahimikan ng opisina ay biglang bumasag nang bumukas ang elevator sa dulo ng hall. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay tila isang mabilis na martilyo. Si Eliza ay pumasok sa opisina, nakasuot ng isang mamahaling puting dress na tila ba siya ay isang biktima ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng luha at sa likod niya ay ilang mga photographer na tila ba bahagi ng isang nakaplano ng palabas. Nasaan ang babaeng iyan? Nasaan ang Nina na yan? Sigaw ni Eliza. Ang kanyang tinig ay pumailan lang sa buong palapag, sapat na para lumabas ang mga empleyado mula sa kani-kanilang mga cubicle. Lumapit si Eliza sa table ni Nina at sa isang mabilis na paggalaw, hinablot niya ang mga gamit sa ibabaw nito at itinapon sa sahig. Ang tunog ng mga lapis at ruler na bumabagsak ay tila isang hiyaw ng kaguluhan. You shameless woman, pagkatapos mong lokohin ang asawa ko, heto ka ngayon at sinusubukang sirain ang Vanguard sa pamamagitan ng pag-akit sa CEO? Ang boses ni Eliza ay nanginginig sa galit. Bago pa man makapagsalita si Nina, itinaas ni Eliza ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Nina. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Napalingon ang ulo ni Nina sa lakas ng tama. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at uminit. Naramdaman niya ang lasa ng bakal sa kanyang bibig, isang maliit na hiwa sa loob ng kanyang labi. Sampal pa lang yan sa lahat ng sakit na ibinigay mo sa amin. Duro ni Eliza habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap sa paligid. Dahan-dahang itinuwid ni Nina ang kanyang sarili. Hindi siya umiyak. Wala ring bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hinarap niya si Eliza, pinunasan ng maliit na patak ng dugo sa gilid ng kanyang labi gamit ang kanyang likod ng kamay. Ang kanyang titig ay tila isang malalim na balon na puno ng katahimikan. Tapos ka na ba? Mahinahong tanong ni Nina. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng galit na lalong nagpagalit kay Eliza. Anong sabi mo? Akmang itataas muli ni Eliza ang kanyang kamay nang biglang bumukas ang malaking glass door ng executive office. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay tila nagpatahimik maging sa tibok ng puso ng mga tao roon. Si Gabriel ay lumabas, ang kanyang anyo ay tila isang madilim na anino na may dalang kidlat. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mga empleyado, kundi direktang nakapako kay Eliza at sa namumulang pisngi ni Nina. Security, escort these trespassers out. Now, utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw,
ngunit may dalang bigat na tila nagpapatigil sa daloy ng hangin, and anyone who takes another photo will face a lawsuit that will ruin their entire career. Agad na kumilos ang mga security guard at kinaladkad ang mga photographer at si Eliza. Ang hiyaw ni Eliza habang inilalabas ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Hinarap ni Gabriel ang kanyang mga empleyado. Ang kanyang titig ay tila naggagayat ng bawat isa sa kanila. Ang Vanguard ay binuo sa talino, hindi sa tsismis. Sino mang mahuling nagpapakalat ng mga maling impormasyon o mambabastos sa sinumang miyembro ng kumpanyang ito ay makakatanggap ng termination letter bago matapos ang araw. Lumingon si Gabriel kay Nina. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Mula sa pagiging matigas na bato, naging puno ito ng pag-aalala at galit para sa sakit na natanggap ng babae. Hindi niya ito hinawakan sa harap ng lahat, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila na puno ng isang hindi nakikitang suporta. Miss Sanchez, go to the medical room. Ipakuha mo ang ice pack, sabi ni Gabriel. At pagkatapos, pumasok ka sa opisina ko. May mahalaga tayong pag-uusapan. Tumango si Nina, kinuha ang kanyang bag at naglakad patungo sa medical room nang hindi man lang yumuyuko. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Nang makapasok siya sa banyo para linisin ang kanyang mukha, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang pamumula sa kanyang pisngi ay isang marka ng kanyang pinagdaraanan, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay ang patunay na hindi siya kailanman magpapatalo. Sa loob ng kanyang opisina, hinawakan ni Gabriel ang isang folder. Nakita niya ang isang report tungkol sa lunas sa structural integrity ng Emerald Tower na isinumite ni Lucas kaninang umaga. Alam ni Gabriel na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang proyekto. Ito ay laban para sa dangal ng babaeng dahan-dahang kumukuha ng bawat bahagi ng kanyang atensyon. Ang bawat marahang dampi ng ice pack sa kanyang namumulang pisngi ay tila isang malamig na halik sa gitna ng nagbabagang apoy. Sa loob ng malawak at tahimik na opisina ni Gabriel, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang tunog ng paglapag ng baso ng tubig sa lamesang kristal. Nakaupo si Nina sa mahabang sofa, habang si Gabriel ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa naglalakihang mga gusali sa labas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa likuran. Miss Sanchez, o mas tamang tawagin kitang NA? Ang tanong ni Gabriel ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Bahagyang napatigil si Nina sa pag-aayos ng ice pack. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatingin sa likuran ng lalaki. Ang kanyang lihim, ang tanging bagay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang bagong pagkatao, ay dahan-dahan ng nahubaran. Ang bawat hibla ng kanyang kaba ay tila nagbuhol-buhol sa kanyang dibdib. Dahan-dahang humarap si Gabriel sa kanya. May hawak siyang isang piraso ng papel. Isang lumang sketch mula sa archive ni Lucas na may maliit na marka ng isang dahon at ang titik A. Nakita ko ang pirma mo sa binagong blueprint kagabi. Ang estilo mo, ang paraan ng paglalapat mo ng mga linyang ito. Iisa lang ang taong kayang gumawa nito sa buong bansa. Ikaw ang arkitekto sa likod ng lahat ng parangal ni Lucas Valdez sa loob ng 10 taon, hindi ba? Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Nina. Ang kanyang mga balikat na dati ay matigas na nakatayo ay dahan-dahang bumagsak. Tila ba ang bigat ng isang dekadang pagsisinungaling ay tuluyan ng binitawan. Ang mga luha na pilit niyang pinipigilan sa harap ng mga empleyado ay dahan-dahang pumatak, mainit at puno ng pait. 10 taon, Gabriel. Simula ni Nina, ang boses niya ay nanginginig sa tindi ng emosyon. 10 taon kong ibinigay ang lahat ng talino ko para lang sa isang lalaking ang turing sa akin ay isang gamit na kailangang itapon kapag lumana. Pinirmahan ko ang bawat plano gamit ang kanyang pangalan dahil naniwala ako na ang tagumpay niya ay tagumpay ko rin.
Naniwala ako sa pangarap namin. Pero pangarap niya lang pala yon at ako ang naging mitya para matupad iyon. Lumapit si Gabriel at naupo sa tabi ni Nina. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang na umagos ang bawat salita ng pait mula sa babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang malalim na galit para sa kawalang katarungang dinanas nito. Hindi ka dapat umiiyak para sa isang magnanakaw, Nina. Mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang balabal na bumabalot sa panginginig ng babae. Ang talinong iyon ay sayo. Ang sining na iyon ay sayo. Ang lahat ng parangal na hawak ni Lucas ay mga nakaw na sandali na kailangan na nating bawiin. Tumingin si Nina kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng mga luha. Paano? Wala akong ebidensya. Ang lahat ng orihinal na blueprints ay nasa mansyon nila. Wala akong kahit anong hawak kundi ang laptop na ito. Iyon ang akala mo, sagot ni Gabriel habang naglalabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang drawer. Ang Vanguard ay matagal nang nag-iimbestiga sa background ni Lucas bago pa tayo pumirma ng kontrata. May mga digital footprints ang bawat entry sa server at ang bawat drawing na ginawa mo sa laptop na yan ay may timestamp na magpapatunay na mas nauna ang mga gawa mo kaysa sa mga isinumite niya. At ngayon, sa tulong ng aking mga legal teams, kailangan nating gawin ang isang bagay na matagal mo nang dapat ginawa. Inilapag ni Gabriel ang isang dokumento sa harap ni Nina, isang formal claim para sa intellectual property rights at isang reklamo para sa fraud laban kay Lucas Valdez. Ito ang sandata mo, Nina. Pirmahan mo ito at sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng luha mo kanina sa labi ay magiging isang malaking dagok sa karir at buhay ng taong sumira sa iyo. Hamon ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon. Sa kabilang dako, sa mga balita sa telebisyon, makikita si Lucas na nakasuot ng isang mamahaling tuksedo, nakangiti sa harap ng mga kamera. Inanunsyo niya ang Project of the Century at ang kanyang nalalapit na kasal kay Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Tila ba siya ang hari ng mundo? Ang Emerald Tower ang aking magiging pamana sa susunod na henerasyon, pahayag ni Lucas habang hawak ang kamay ni Eliza. Napanood ni Nina ang balitang ito mula sa monitor sa opisina ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa panulat na ibinigay ni Gabriel. Ang bawat salita ni Lucas ay tila isang panunuya sa kanyang pagkatao. Kinuha ni Nina ang panulat. Ang dulo nito ay tumama sa papel at sa isang mabilis na kumpas, isinulat niya ang kanyang buong pangalan, Nina Sanchez. Ang bawat stroke ng tinta ay tila isang deklarasyon ng digmaan, isang tanda ng kanyang pagbangon mula sa mga abo ng nakaraan. Inangat ni Nina ang kanyang ulo at tumingin kay Gabriel. Ang takot ay wala na roon. Napalitan na ito ng isang malamig at matalim na liwanag. Kailan natin sisimulan ang pagbagsak niya? Ngumiti si Gabriel, isang nangiting may dalang pangako ng hustisya. Sa mismong gabi ng kanyang pinakaimportanteng tagumpay, doon natin siya lulumpuhin sa harap ng buong mundo. Ang bawat yapak ni Nina sa loob ng isang mamahaling cafe ay tila isang dahan-dahang pagmartsa patungo sa isang bagong digmaan. Hindi na siya ang babaeng nakayuko ang ulo at laging humihingi ng paumanhin. Ngayon, suot niya ang isang simpleng beige na blazer at ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng tubig sa batis pagkatapos ng bagyo. Sa dulo ng mesa, naghihintay si Doña Carmen, nakasuot ng mga alahas na tila ba sinusubukang takpan ang kapangitan ng kanyang kalooban. Narito ang tseke, Nina, simula ng matanda, habang dahan-dahang inilalapag ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog ng paglapag ng sobre ay tila isang pang-iinsulto sa lahat ng taon ng pagsisilbi ni Nina. 1,000,000. Sapat na yan para magsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Ang tanging hiling ko lang ay mawala ka sa paningin ng anak ko bago ang araw ng kasal niya.
Huwag mo nang subukang sirain ang kinabukasan ni Lucas sa mga imbento mong kwento tungkol sa mga disenyo. Tiningnan ni Nina ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang dating biyenan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait at kapatawaran para sa sarili. Dahan-dahan niyang itinulak ang sobre pabalik sa direksyon ni Doña Carmen. Ang tunog ng papel na kumaskas sa lamesa ay tila isang pagtanggi sa lahat ng material na bagay na dating naging kadena sa kanyang leeg. Itago niyo na lang ang pera niyo para sa mga abogado ni Lucas, Doña Carmen, mahinahong sabi ni Nina. Ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng katotohanan. Ang dangal ko at ang talino ko ay hindi nabibili ng barya. Ang akala niyo ay sinisira ko ang anak niyo. Pero ang totoo, ang sarili niyang kasinungalingan ang siyang kukuha sa lahat ng mayroon siya. Tumayo si Nina at iniwan ang matandang tulala at nanginginig sa galit. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa loob ng kanyang sasakyan. Nang makita niya si Nina, agad niyang binuksan ang pinto. May hawak siyang isang malaking itim na box na may gintong laso. Ang baluti mo para sa gabi ng parangal, wika ni Gabriel habang ibinibigay ang box. Ang init ng kanyang tingin ay tila nagbibigay ng lakas sa bawat himaymay ng pagkatao ni Nina. Sa kabilang banda, sa loob ng opisina ni Lucas, ang tensyon ay tila isang luntiang apoy na unti-unting lumalamon sa silid. Pumasok ang kanyang chief engineer, hawak ang isang report na puno ng mga pulang marka. Ang tunog ng mabilis na paghinga nito ay nagpapakita ng matinding kaba. Sir Lucas, may malaking problema po sa structural integrity ng roof deck. Ang mga calculation na ginamit natin. May mali po. Kung itutuloy natin ang pagbuhos ng semento bukas, maaaring magkaroon ng bitak ang mga haligi sa ibaba, ulat ng engineer. Hampas ng kamay sa lamesa ang naging sagot ni Lucas. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang palad ay tila isang hiyaw ng pagtanggi sa katotohanan. Wala akong pakialam. Ayusin niyo iyan nang hindi binabago ang disenyo. Bukas na ang grand launch at ang kasal ko. Hindi ako papayag na mapahiya sa harap ng mga investors dahil lang sa isang maliit na crack. Pero sir, delikado po. Lumabas ka na. Ako ang architect dito, hindi ikaw. Sigaw ni Lucas. Ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng pagiging arugante. Gabi na nang makauwi si Nina sa kanyang tinutuluyan. Binuksan niya ang box na ibinigay ni Gabriel. Isang napakagandang midnight blue na gown ang tumambad sa kanya. Ang tela nito ay tila kinuha mula sa langit na puno ng mga bituin. Habang isinusukat niya ito sa harap ng salamin, dahan-dahan siyang hinawakan ni Gabriel sa balikat mula sa likuran. Ang init ng palad ng lalaki sa kanyang balat ay tila nagpapatunay na ang panahong siya ay isang anino ay tapos na. Bukas, Nina, bulong ni Gabriel malapit sa kanyang tainga. Ang boses nito ay puno ng pangako. Bukas, makikita ng buong mundo ang tunay na nagpakinang sa Emerald Tower. At sisiguraduhin kong sa bawat hakbang mo sa entablado, mararamdaman mo ang bawat sakripisyong ibinalik sa'yo ng tadhana. Tumango si Nina. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng sugatan, kundi isang babaeng handa ng bawiin ang kanyang korona. Sa kabilang panig ng lungsod, ang mga ilaw ng Wedding of the Century ay nagsisimula ng magliwanag. Hindi alam na ang bawat bombilya ay tila isang mitsa na handa ng sumabog. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay tila isang babala para sa paparating na unos. Ang bukas ay hindi lamang araw ng kasal, kundi ang araw ng pinakamalaking pagtutuos sa buhay ni Nina Sanchez. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay tila nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng mga chandelier na nakasabit sa mataas na kisame. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa ay humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling pabango at alak na dumadaloy ng walang hinto. Narito ang lahat. Mga politiko,
mga sikat na negosyante, at ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa lipunan. Lahat ay nakasuot ng kani-kanilang mga maskara ng kapangyarihan at yaman para sa tinaguriang kasal ng dekada. Sa gitna ng sulyap ng mga tao, si Doña Carmen ay tila isang reyna na lumalakad sa kanyang kaharian. Ang bawat bati niya sa mga panauhin ay may kasamang pagmamayabang tungkol sa henyo ng kanyang anak. Si Eliza naman, sa kanyang puting gown na puno ng mga kumikinang na brilyante, ay nakatayo sa tabi ni Lucas. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Para sa kanya, ang gabing ito ang patunay na nakuha na niya ang lahat ng gusto niya at si Nina ay isa na lamang malabong anino ng nakaraan. Umakyat si Lucas sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan na tila ba ang lupa ay ginawa lamang para tapakan niya. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling champagne, ngunit kung titingnang mabuti, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang paalala ng kanyang mga kasinungalingan. Good evening everyone. Simula ni Lucas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall gamit ang mga surround speakers. The Emerald Tower is more than just a building. It is a testament to my vision, my hard work, and my soul. Marami ang nagduda. Marami ang sumubok na humarang. But true genius always finds its way to the top. Isang malakas na palakpakan ang sumunod sa kanyang tinuran. Ngunit sa kalagitnaan ng hiyawan, isang matanda at iginagalang na arkitekto, si Architect Mendoza, ang tumayo at humingi ng pagkakataong magsalita. Mr. Valdez, napansin ko ang inyong latest schematic na ipinakita sa screen kanina. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano mo nasiguro ang stability ng cantilever section sa ika-80 palapag? Ayon sa mga calculations ko, tila may panganib ito sa ilalim ng matinding hangin. Seryosong tanong ng matanda. Biglang natigilan si Lucas. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Hindi niya alam ang sagot dahil ang bahaging iyon ng disenyo ay ang huling ipinasok ni Nina bago niya ito itapon. Architect Mendoza, natural lang na magkaroon ng ganyang pagdududa. But we have used the latest aerospace technology to compensate for the wind drag. Everything is under control. Technology is one thing, Mr. Valdez, but the mathematical logic seems inconsistent. Dagdag pa ng matanda na nagdulot ng mga bulong-bulungan sa mga nakikinig. Sa labas ng hotel, isang itim na Maybach ang dahan-dahang huminto sa tapat ng red carpet. Ang tunog ng makina nito ay tila isang banayad na dagundong na nagpahinto sa atensyon ng mga bouncers at doormen. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme at binuksan ang pinto ng likuran. Lumabas si Gabriel. Ang kanyang anyo ay tila isang pinuno na handang sakupin ang gabi. Ngunit hindi siya ang kumuha ng atensyon ng lahat, kundi ang babaeng inalalayan niyang bumaba. Si Nina, sa kanyang midnight blue na gown, ay tila isang diyosa na bumaba mula sa mga bituin. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng klasikal at ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng hotel. Naglalakad ang dalawa patungo sa silya ng mga panauhin. Ang tunog ng mga takong ni Nina sa marmol na sahig ay tila isang matatag na ritmo, dahan-dahan ngunit mapanganib. Bawat hakbang niya ay nagpapatahimik sa mga taong nadadaanan nila. Sa loob ng hall, si Lucas ay patuloy na pinapawisan habang sinusubukang iwasan ang mga teknikal na katanungan ng mga eksperto. Ngunit ang kanyang mundo ay tila tuluyang huminto nang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng ballroom. Ang malakas na ingay ng pagkakabukas ng pinto ay nagpadirekta sa paningin ng lahat sa mga bagong dating. Pumasok sina Nina at Gabriel. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba maging ang hangin ay nahihiyang gumalaw. Ang baso ng champagne sa kamay ni Lucas ay bahagyang tumagilid. Nagdudulot ng ilang patak ng alak sa kanyang mamahaling suit, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa babaeng dati niyang minaliit, na ngayon ay tila reyna na hinding-hindi na niya maaabot. Sa gilid ni Gabriel, ang kanyang assistant ay mahigpit na hawak
ang isang itim na folder. Ang mga dokumento sa loob nito ay tila mga nakatagong bomba na handa ng sumabog anumang sandali. Habang nagpapatuloy ang marcha ni Nina patungo sa harap, ang bawat mata sa ballroom ay sumusunod sa kanya. Hindi ito ang kasal na inaasahan ni Lucas. Ito ay isang pagtutuos na hindi niya mapagtataguan. Ang tanong sa isip ng lahat ay iisa. Sino ang babaeng ito? At bakit tila siya ang may hawak ng hininga ng buong silid? Ang tunog ng pagbasag ng kristal na baso sa paanan ni Lucas ay tila isang babala ng paparating na pagkagunaw. Ang champagne ay kumalat sa kanyang sapatos, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa babaeng naglalakad sa gitna ng ballroom. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na ugong ng bubuyog, puno ng pagtataka at paghanga. Si Nina, ang babaeng itinuring niyang basura, ay tila isang bituin na bumagsak mula sa langit upang bigyan ng liwanag ang kanyang karimlan. Si Eliza ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Lucas. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa laman nito. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang pilit na ngiti ay tuluyan ng naglaho. Samantala, si Doña Carmen ay tila nawalan ng hininga habang nakahawak sa kanyang perlas na kwintas. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas sa tindi ng gulat. Ang babaeng dati ay halos lumuhod sa harap niya para sa barya. Ngayon ay tila reyna na mas mataas pa sa kanyang kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa gitna ng entablado. Inaalalayan si Nina sa bawat hakbang. Ang bawat pagtama ng sapatos ni Gabriel sa sahig ay may dalang awtoridad na tila nagpatahimik maging sa mga pinakamaingay na panauhin. Kinuha niya ang microphone at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malalim at puno ng kapangyarihan. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ni Gabriel. Narito tayo para sa isang pagdiriwang, ngunit higit sa lahat, narito tayo para sa katotohanan. Marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa integridad ng Emerald Tower. At dahil ang Vanguard Investments ang pangunahing investor, responsibilidad ko na ipakilala sa inyo ang tunay na henyo sa likod ng proyektong ito. Lumingon si Gabriel kay Nina at inilahad ang kanyang kamay. Hindi si Lucas Valdez ang arkitekto ng dekada. Ang tunay na 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 matagal niyo nang hinahanap ay walang iba kundi si Miss Nina Sanchez. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Hinarap ni Nina ang mga tao at sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi na pabulong, hindi na nanginginig. Architect Mendoza, tawag ni Nina sa matandang dalubhasa na nagtanong kanina. Tungkol sa iyong katanungan sa ika-80 palapag. Ang cantilever section ay hindi gagamit ng aerospace technology gaya ng sinabi ni Mr. Valdez. Sa halip, ito ay gagamit ng isang tuned mass damper system na nakatago sa loob ng core wall upang labanan ng oscillation mula sa hangin. Ang calculation na hinahanap mo ay base sa golden ratio na sadyang inalis sa schematic na ipinakita ni Lucas dahil hindi niya nauunawaan ang lohika nito. Ang bawat salitang binitiwan ni Nina ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa kasinungalingan ni Lucas. Ang mga dalubhasa sa loob ng ballroom ay nagkatinginan. Ang bawat isa ay tumatango sa tindi ng teknikal na kaalamang ipinakita ng babae. Si Lucas ay tila isang estatwa na gawa sa yelo, hindi makakilos, hindi makapagsalita, habang ang pawis ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Nina, nanggugulo ka lang dahil iniwan kita. Isang hamak na librarian ka lang. Paano mo malalaman ang mga bagay na yan? Tiningnan ni Nina si Lucas ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na awa. Isang awa na mas masakit pa sa anumang sampal. 10 taon akong naging anino mo, Lucas. 10 taon kong itinama ang bawat pagkakamali mo sa mga blueprint habang ikaw ay natutulog o nagpapakasaya sa labas.
Ang pag-alis ko sa bahay na yon ang naging simula ng iyong pagbagsak dahil sa gabi ring yon, kinuha ko ang tanging bagay na nagpapatatag sa'yo, ang talino ko. Sa likuran ni Nina, ang malaking digital screen na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ng kasal ni na Lucas at Eliza ay biglang nagbago. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa computer ay narinig sa mga speakers at lumabas ang isang video. Ito ay mga time-stamped recordings ng bawat architectural entry sa server ng Vanguard. Makikita roon ang pangalan ni Nina Sanchez na gumagawa ng bawat linya, bawat formula, at bawat sining ng Emerald Tower, mga buwan, bago pa man ito isumite ni Lucas. Ang mga flash ng camera ay naging mas mabilis. Ang bawat reporter ay nagsimula ng kumuha ng pahayag. Ang mga panauhin na kanina ay pumalakpak kay Lucas ay nagsimula ng magpalitan ng mga tingin na puno ng pandidiri at pagkamuhi. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ni Lucas ay tila isang nakabibinging hatol na umalingaw-ngaw sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng malamig na bakal na sumasakal sa kanyang mga pulso ay ang huling musika ng kanyang bumagsak na imperyo. Ang mga panauhin na kanina lang ay nakikipag-unahan sa pagbati sa kanya ay dahan-dahan ng umaatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri na tila ba ang presensya ni Lucas ay isang nakakahawang sakit. Mr. Valdez, hindi lamang pagnanakaw ng sining ang kaso mo. Malamig na wika ni Gabriel habang naglalakad palapit sa gitna. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay may dalang bigat ng katarungan. Bilang pangunahing investor, formal na binabawi ng Vanguard Investments ang lahat ng pondo para sa Emerald Tower. Bukod dito, ang bawat sentimo na kinuha mo sa aming kumpanya ay aming babawiin sa pamamagitan ng isang malawakang corporate fraud lawsuit. Wala kang matitira, Lucas. Kahit ang pangalang ipinagmamalaki mo ay magiging simbolo ng kahihiyan. Sa tabi ni Lucas, si Don Roberto, ang ama ni Eliza, at ang pinakamalaking partner sa negosyo ni Lucas ay dahan-dahang humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng alak sa galit. Sa isang mabilis at marahas na paggalaw, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Lucas. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay nagpatigil sa bawat bulungan sa paligid. "You fraud! Niloko mo ako? Niloko mo ang anak ko?" Sigaw ni Don Roberto. "Walang kasalang mangyayari. Eliza, halika na. Iwan mo ang basurang iyan." Dahil sa gulat at takot, napabitaw si Eliza sa braso ni Lucas. Sa kanyang pag-atras, ang maliit na tiara ng mga brilyante na nakasuot sa kanyang ulo ay tumalsik at bumagsak sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng mga mamahaling bato habang kumakalat ang mga ito sa sahig ay tila ang pagguho ng lahat ng pangarap ni Eliza na maging reyna ng lipunan. Tumalikod ang mag-ama at iniwan si Lucas na nag-iisa sa gitna ng entablado. Dito na nagsimulang bumigay si Doña Carmen. Ang matandang reyna na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga perlas na kwintas ay tila sumasakal na sa kanyang leeg. Ang bawat hagulhol niya ay puno ng desperasyon habang sinusubukang abutin ang laylayan ng gown ni Nina. "Nina, anak, patawarin mo kami." Pagsusumamo ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. "Nagkamali kami, Nina. Isipin mo ang 10 taon nating pagsasama. Huwag mong hayaang mabulok ang anak ko sa kulungan. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin." Tiningnan ni Nina ang kanyang dating biyenan mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na kawalan ng pakiramdam. "Ang pamilyang sinasabi niyo, Doña Carmen, ay namatay na noong gabing ipinagtabuyan niyo ako sa ulan. Huwag niyo nang gamitin ang salitang anak, dahil kailanman ay hindi niyo ako itinuring na bahagi ng inyong buhay, kundi isang kasangkapan lamang." Sa huling pagkakataon, pilit na lumapit si Lucas kay Nina sa kabila ng pagpigil ng mga pulis. Napaluhod siya sa harap ng dating asawa, ang kanyang mga luha
ay bumabasa sa mamahaling carpet. Nina, please. I can change. Let's start over. Magtatayo tayo ng sarili nating kumpanya. I need your talent. I need you, Nina. 'Di ba may utang na loob ka rin sa akin dahil pinakasalan mo ako noong wala ka pa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nina. Utang na loob. Lucas, ang bawat hininga ng career mo ay utang mo sa akin. Ang bawat piso na pumasok sa bulsa mo ay galing sa pagod ko. Tapos na ang paniningil ko ngayon. Malaya na ako. Habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis si Lucas palabas, isang kakaibang liwanag ang kislap sa mga mata ng lalaki. Isang senyales ng pagkabaliw at desperasyon. Mabilis niyang iniabot ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang suit habang ang mga pulis ay hindi nakatingin. Isang maliit at matulis na letter opener na gawa sa pilak ang kanyang nakuha mula sa kanyang gamit kanina sa mesa. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Nina, walang sino mang makakakuha sa'yo. Sigaw ni Lucas sa gitna ng kanyang pagkapraning. Ang bawat tibok ng puso ni Nina ay tila isang mabilis na tambol na narinig niya sa sarili niyang mga tainga sa gitna ng biglaang katahimikan ng ballroom. Nakapikit siya, naghihintay sa talim na tatama sa kanyang dibdib. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang init ng isang matibay na katawan na bumalot sa kanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang likuran ni Gabriel, isang pader ng proteksyon na hindi natinag sa harap ng kamatayan. Ang matulis na dulo ng pilak na letter opener ay tumama sa braso ni Gabriel, sapat na lakas para punitin ang mamahalin nitong suit at mag-iwan ng isang mahabang marka ng pamumula at kaunting agos ng dugo sa puting tela ng kanyang polo. Ang tunog ng pagbagsak ng piraso ng pilak sa matigas na sahig ay tila isang huling hiyaw ng pagkatalo para kay Lucas. Sa isang iglap, 4 na pulis ang dumamba kay Lucas, pinadapa ito sa sahig at muling binalot ng mas mahigpit na kadena ang mga kamay nito. Gabriel, may sugat ka. Ang boses ni Nina ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng braso ng lalaki. Tumingin si Gabriel kay Nina at sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng sakit, kundi ng isang malalim na kaluwagan dahil ligtas ang babaeng nasa kanyang piling. Gasgas lang ito, Nina. Ang mahalaga ay hindi kanya nahawakan. Hindi na siya makakasakit muli. Dahan-dahang lumapit si Nina sa kinaroroonan ni Lucas na ngayon ay pilit na itinatayo ng mga pulis. Ang kanyang dating asawa ay tila isang basang sisiw. Gulo-gulo ang buhok, puno ng luha at uhog ang mukha, at ang mga mata ay tila nawawala na sa katinoan. Sa tabi nito, si Doña Carmen ay patuloy na humahagulhol. Ang kanyang marangyang gown ay puno na ng dumi mula sa sahig ng ballroom habang sinusubukang abutin ang mga paa ng mga pulis. Naupo si Nina ng dahan-dahan upang mapantayan ang tingin ni Lucas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, lahat ng sakit, at lahat ng pait na inipon niya sa loob ng 10 taon ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig at payapang katarungan. Lucas, tingnan mo ako, mahinahong sabi ni Nina. Ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang pagputol sa huling hibla ng kanilang nakaraan. Ang sabi mo kanina, ang pamilya ay tungkol sa utang na loob, ngunit nagkamali ka. Ang pamilya ay hindi selda na kailangang ikulong ang talino ng isa para lang sumikat ang isa, at ang pagmamahal ay hindi isang utang na kailangang bayaran ng habambuhay na paghihirap. Malaya na ako, Lucas. At ang kalayaang ito ang pinakamalaking parusa na maibibigay ko sa iyo. Hindi na nakapagsalita si Lucas. Ang kanyang mga labi ay nanginginig lamang habang pinapanood ang pagtayo ni Nina. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Nina ang kanyang dating biyenan. Hindi siya nagmura, hindi siya sumigaw. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa sa anumang sampal. Tinalikuran niya ang mga ito
at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong ay tila isang pagdiriwang ng kanyang bagong simula. Ang bawat kislap ng ilaw sa ibaba ng lungsod ay tila mga pangarap na muling nabuhay mula sa pagkakaidlip. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, ang katahimikan ay hindi na isang mabigat na pader, kundi isang malambot na kumot na nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na gabi. Pinanood ni Nina ang unti-unting paglayo ng hotel, kung saan naganap ang kanyang pinakamalaking pagtutuos. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng kagaanan na matagal na niyang hindi natitikman. Dahan-dahang itinigil ni Gabriel ang sasakyan sa isang overlooking na bahagi ng Antipolo. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay sinundan ng banayad na ihip ng hanging gabi na pumasok sa bahagyang nakabukas na bintana. Tumingin si Gabriel kay Nina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming mas malalim pa sa pagkakaibigan, mas tapat pa sa anumang kontrata sa negosyo. Nina, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng kadiliman. Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong ang tiwala para sa iyo ay tila isang babasaging kristal na ilang beses nang nadurog. Pero gusto kong malaman mo na hindi lahat ng humahawak ay gustong manira. Ang iba ay narito lang para pulutin ang mga piraso at tulungan kang mabuo muli. Naramdaman ni Nina ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pusong dahan-dahang pinahihintulutan ang sarili na muling maramdaman ang pag-asa. Natatakot ako, Gabriel. Natatakot ako na baka ang pag-ibig ay isa lamang magandang blueprint na hinding-hindi matatapos, na baka sa huli, ang pundasyon ay gumuho na naman. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Nina. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng buhay sa nanlalamig na sistema ng babae. Inilapat ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Nina. Isang pagkilos na puno ng respeto at pagpapahalaga. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, ang bawat hininga nila ay naging isa. Isang tahimik na usapan ng dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng bagyo. Hindi kita kailangang madaliin, Nina. Bulong ni Gabriel malapit sa kanyang mga labi. Hihintayin ko ang araw na ikaw mismo ang magsasabing handa ka na. Hanggang sa panahong iyon, narito lang ako sa tabi mo, hindi bilang anino mo, kundi bilang katuwang mo. Isang banayad na naging paglapat ng mga labi ni Gabriel sa noo ni Nina, isang halik na may dalang pangako ng kaligtasan. Naramdaman ni Nina ang kanyang puso na tumitibok ng may bagong ritmo, isang pakiramdam ng kilig na hindi nakabase sa mga material na bagay, kundi sa katotohanang siya ay pinahahalagahan bilang isang tao, bilang isang arkitekto, at bilang isang babae. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Lucas Valdez ay unti-unti nang humuhupa. Pinalitan ng balita tungkol sa pagbangon ng isang bagong pangalan sa industriya. Sa gitna ng isang malawak na opisina na puno ng liwanag ng araw at mga sariwang halaman, nakatayo si Nina Sanchez sa harap ng isang malaking glass wall. Ang dating maliit na laptop ay pinalitan na ng mga makabagong kagamitan, ngunit ang kanyang talino at puso ay nananatiling pareho. Ang Emerald Tower ay binigyan ng bagong pangalan, The Nina Pavilion. Ito ang naging simbolo ng kanyang pagbangon. Si Nina na ngayon ang opisyal na architect of record at ang bawat desisyon sa bawat palapag ay dadaan na sa kanyang mga kamay. Wala na siyang kailangang pagtaguan, wala na siyang kailangang pagsilbihan, kundi ang sarili niyang pangarap. Pumasok si Gabriel sa opisina ni Nina. May dalang isang maliit na buke ng mga puting rosas. Ang tunog ng kanyang pagpasok ay nagpalingon kay Nina, at ang isang matamis na ngiti ay agad na sumilay sa mga labi ng babae. Lumapit si Gabriel at inilapag ang mga bulaklak sa mesa, bago dahan-dahang niyakap si Nina mula sa likuran. Isang yakap na puno ng katiwasayan, isang yakap na nagsasabing sa wakas,
Siya ay nasa tahanan na. Handa ka na ba para sa grand opening bukas? Tanong ni Gabriel habang isinisiksik ang kanyang mukha sa leeg ni Nina. Humihinga ng bangon ng kanyang buhok. Handa na, sagot ni Nina. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Dahil sa pagkakataong ito, ang korona ay hindi natahi sa luha, kundi gawa sa katarungan at pag-ibig. Ang 2 taon ay tila isang mabilis na paglipat ng mga pahina sa isang makapal na aklat ng buhay. Para kay Nina Sanchez, ang bawat araw na lumipas ay tila isang dahan-dahang pag-ukit sa isang bagong estruktura. Isang estruktura na hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa kapayapaan at pagpapahalaga sa sarili. Ang dating sugatang arkitekto na halos mamatay sa dilim ng ulan ay wala na roon. Ang nakatayo ngayon sa harap ng malaking bintana ng kanyang sariling penthouse ay isang babaeng ang ningning ay hindi na kayang takpan ng anumang anino. Isang hapon, habang naglalakad si Nina sa isang tahimik na parke malapit sa kanyang opisina, isang pamilyar na bulto ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa isang bench sa gilid ng kalsada, nakaupo ang isang matandang babae na may hawak na sako ng mga plastik na bote. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga damit ay kupas na sa dumi at luma. Si Doña Carmen, ang dating reyna ng mansyon na tanging marangyang alahas ang kinikilala, ay ngayon ay nakikipagbuno sa init ng araw para sa ilang barya. Huminto si Nina sa malayo. Walang galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Walang pagnanais na lumapit para manumbat o magmalaki. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Nina na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang pagsasabi ng okay na ang lahat, kundi ang pag-abot sa puntong ang sakit na ibinigay nila ay wala ng kapangyarihang magdulot ng anumang emosyon. Ang pagiging manhid sa kanilang pagdurusa ay ang huling tanda na siya ay tuluyan nangang malaya. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad, iniiwan ang nakaraan sa kung saan ito nararapat, sa likuran. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, sinalubong siya ng amoy ng mainit na sabaw ng sinigang. Ang bango ng asim at sariwang gulay ay bumalot sa buong bahay, tila isang mainit na yakap. Nakita niya si Gabriel sa kusina, nakasuot ng apron at seryosong hinihiwa ang mga labanos. Ang lalaking may hawak ng bilyon-bilyong halaga ng investment ay narito. Nag-aaksaya ng oras para lamang lutuin ang paborito niyang ulam. Oops! Muntik na! Wika ni Gabriel nang bahagyang tumalsik ang mainit na sabaw sa kanyang kamay. Agad na lumapit si Nina at kinuha ang kanyang kamay. Dahan-dahang hinihipan ang bahagyang pamumula nito. Hindi ito ang sampal ng katotohanan, kundi ang haplos ng tunay na pagmamahal. Gabriel, ako na riyan. Baka mapaso ka pa ng tuluyan, natatawang sabi ni Nina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Hindi, Nina. Gusto kong gawin ito para sa'yo. Dahil sa loob ng 10 taon, ikaw ang laging nagsisilbi. Ngayon, hayaan mong ako naman ang maging pundasyon mo. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Nina. Isang banayad na pagdampi ng kanilang mga ilong. Isang sandali ng wagas na kaligayahan. Isang mahigpit na yakap ang kasunod, kung saan ang bawat tibok ng puso ni Gabriel ay tila nagsasabing hindi na siya mag-iisa kailanman. Nasa ibabaw ng kanilang fireplace ang isang maliit na sobrang puti. Ang sulat mula kay Lucas sa kulungan. Hindi ito binuksan ni Nina. Hindi niya kailangang basahin ang mga salita ng pagsisisi o panunumbat. Alam niyang ang bawat taon ng sentensya ni Lucas ay sapat na para pagbayaran nito ang kanyang mga kasalanan. Para kay Nina, ang kwento ni Lucas ay isang sarado ng kabanata. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana at ang kanyang obligasyon sa nakaraan ay ganap na ring natapos. Sa paglubog ng araw, habang nakaupo ang dalawa sa kanilang balkonahe at pinapanood ang pagsisimula ng mga ilaw sa lungsod, isang mahalagang aral
ang nananatili sa isipan ni Nina. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyong nakakamatay ng pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa isa't isa na lumago, magningning, at maging higit pa sa inaasahan. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagpuno, sa pagkukulang ng iba, kundi sa pagiging buo ng sarili bago ibahagi ang buhay sa iba. Salamat, Gabriel, pabulong na sabi ni Nina habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Salamat din, Nina, dahil tinuruan mo akong makita ang kagandahan sa likod ng bawat blueprint ng buhay. Sagot ni Gabriel habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ng babae. Ang kwento ng Emerald Tower ay natapos na, ngunit ang kwento ni Nina at Gabriel ay nagsisimula pa lamang. Isang kwentong hindi natahi sa luha, kundi nakasulat sa bawat bituin ng isang bagong bukas.